praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. May the Lord bless the reading of His Word, and may the Lord bless us as we study His Word. This would be the last. Ito po ang huli sa ating sermon series on 1 Peter chapter 2 verses 1 to 10. We have entitled this series, We Are Living Stones. And so therefore, it is not difficult for us to understand that these living stones are actually human beings. We are living stones. Tayo po ang tinutukoy na mga buhay na mga bato. Meron pong tatlong mahalagang mga punto ang gusto kong mapansin natin dito sa mga talatang ating binasa. There are three important points that I would want all of us to consider. First is the fact that we are to answer, or these verses answer the question, what is the foundation of our faith? What is our foundation? Ano ba ang ating saligan? Sinasagot yan ng mga talata na ating binasa. Ang pangalawa, it also addresses the question on our identity. What is our identity as Christians? And thirdly, it also answers the question, what is our purpose as Christians? So ito yung tatlo na mahalagang mga punto na ating gustong silipin sa umagang ito. Yun muna siguro ang una nating sagutin. Ayon sa banal na kasulatan, ano ba ang saligan? Ano ba ang batayan? Ano ba ang ugat ng ating pagiging mananampalataya? Bakit mo ba nasasabi na ikaw ay mananampalataya? Paano ka ba? Paano ba tayo naging mananampalataya? Sa talata na ating binasa, sa talatang 10, verse 10, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So there was a time, according to this verse, there was a time that we were not considered to be the people of God. May panahon na hindi tayo itinuturing ng Diyos na bayan niya, na mga sariling Kanya. There was a time that we have not known, that we have not received, that we have not experienced the mercy of God. Merong ganong panahon. Merong panahon na tayo ay estranghero. There was a time that we were strangers, that we were alienated from God. Or if we would reference Ephesians chapter 2, there was a time that we were without Christ, without hope, without God in the world. May panahon na hindi tayo bayan ng Diyos. May panahon na hindi tayo tumanggap ng awa mula sa Diyos. May panahon na tayo ay walang Kristo, na tayo ay walang pag-asa, na tayo ay walang Diyos. Maaaring relihiyoso ka, but it does not count. The Bible is clear on that. We have been received in the beloved. Tinatanggap lang ng Diyos ang sino man tao
dahil siya ay na kay Kristo, in the beloved, in Christ. Hindi paramihan ng dasal, hindi padalasan ng pagpapakita ng mabuting gawa, at marami pang iba. Tinatanggap ng Diyos ang isang tao dahil siya ay na kay Kristo. At dahil ito ang ating kalagayan, it is natural for us to reject Him according to 1 Peter chapter 2 verse 4 and then verses 7 and 8. Madali para sa atin. It is not, we would not have a difficult time in rejecting anything that concerns Christ. May panahon na tayo ay abala sa maraming bagay pero hindi kay Kristo. Again, I'm not talking about you being active in a certain religion or in a certain religious activity. Hindi naman magkasing kahulugan yun eh. Hindi naman kung ikaw ay aktibo sa isang pagrelihiyoso, ikaw ay palapit at lumalapit kay Kristo. Again, muli papaalalahanan tayo, they worship me with their lips, but their heart is far from me. It's possible. Pwedeng sumasamba tayo ng ating labi, pero ang ating puso ay walang kasing layo sa Kanya. Hindi mahirap para sa isang tao na hindi bayan ng Diyos, para sa isang tao na hindi tumanggap ng awa ng Diyos, para sa isang tao na wala kay Kristo, walang Diyos, walang pag-asa. Hindi mahirap para sa Kanya ang talikuran at tanggihan si Kristo. Disallowed of men according to or rejected of men. Ayan ang sabi ng ating context, you see. Disobedient. O sa ibang salin ay unbelievers. Nabubuhay tayo sa pagsuway. Mas madali ang sumuway, mas madali ang lumakad ng lihis sa hinahanap ng Diyos sa atin. Yun ang ating naturalesa. We by nature are children of wrath. We by nature are children of disobedience. And that is where our Lord Jesus Christ, our Redeemer, saved us from. He saved us precisely from disobedience. He saved us precisely from unbelief. We were in darkness, but He translated us. He was the one who initiated it. He translated us. He caused us to become members of His kingdom, to become subjects of His kingdom. There was a time that we stumble at His word. Natitisod tayo sa Kanyang salita. We do not receive the word of God with gladness. The word of God is offensive to us. We do not see the word of God as it is being preached as God's way of helping us and changing us and ministering to us. Hindi natin ngayon tinatanaw ang salita ng Diyos. We stumble at His word. On the other hand, there was a time that we busy ourselves in fulfilling the desires of the flesh and the desires of the mind, according to Ephesians chapter 2. You see, may panahon na ang kaabalahanan natin ay ang pagtugon sa mga ginugusto ng ating laman, sa mga ginugusto ng ating isip. Kung ano maramdaman mo, kung ano magustuhan mo, ginagawa mo. May buong luho, may buong kalayaan mong ginagawa ang gusto mo. Walang pumipigil sa iyo. Inaakala mo that you are free. Iniisip mo na sapagkat nagagawa ko ang gusto ko, ako ay malaya. Hindi mo naiintindihan na ikaw ay malayang sirain ang sarili mo. Yun ang tanging freedom that we have apart from Christ. You see,
But we do not understand that. We were blinded, you see. Yun lang ang gusto mo. Kung ano maisipan natin, yun ang ginagawa natin. Fulfilling the desires of our flesh and the desires of our mind. Now, what brought about the change? Bawat isa na nandito na nagsasabi na naranasan niya ang kaligtasan ng Panginoon, you must also, if we have indeed experienced God's saving grace, we must also claim and we must also demonstrate at the same time that there is a change in us. Tayo na nagsasabi na nakakilala sa Panginoon, nakaunawa, pinagpahayagan ng Panginoon, ay mahalaga na makikita sa atin ang pagbabago. Ang tanong, sino ang nagdala ng pagbabago? Bakit nagkakaroon ng pagbabago? May panahon na ayaw mo kay Kristo. May panahon na natitisod ka sa salita. May panahon na ang tangi mong gusto ay puna ng layaw ng iyong laman at ang layaw ng ating pag-iisip. May panahon na wala tayo kay Kristo. Wala tayong pag-asa. Wala tayong Diyos sa mundong ito. Nabubuhay ka para sa sarili mo lang. Yun yung kabaligtaran. No? There was a time we were lovers of our own selves rather than lovers of God. Nagkaroon po ba ng pagbabago? May pagbabago kung ang ating pagbabatayan ay ang pagtuturo ng banal na kasulatan. At kung ikaw ay nandito at nasa kalagayan ka na inilalarawan ko kanina, ito ang mensahe para sa iyo. There is hope. There is hope in the Lord Jesus Christ. Sabi ng chapter 1 of the same book, 1 Peter chapter 1, and the verse is 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, amen? Which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. I said there is hope. Yes, there is hope. The reason why we are described as living stones because God made us alive in Christ Jesus. Nagkaroon tayo ng buhay sa larangang espiritual. Dati wala kang pakiramdam sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Hindi ka nahahalina. You do not see beauty in Christ. But God had mercy on us, brethren. Naawa sa atin ng Diyos. Kung iiwanan tayo ng Diyos sa ating mga sarili, unless God intervenes, we shall continue living for ourselves. And die and perish. That's it. Yun na lang ang buhay para sa atin. Kung tayo ay pinabayaan ng Panginoong Diyos at hindi siya nagdalang awa sa atin. Naiintindihan po ba natin mga kapatid kung gaano kalalim itong pagkaranas na ito at itong kaligtasan ito na ating pinag-uusapan? Let us not take our salvation lightly. Dito tayo nakatayo, dito tayo nakaugat kung wala ang awa ng Diyos. Hindi tayo ipinanganak na muli. Hindi mo kayang ipanganak na muli ang sarili mo. Kahit saan ka magbasa sa buong banal na kasulatan, walang self-induced new birth. New birth in its literal definition is being born from above. Genau anoten. Born from above. Born by God.
born by the power of God. Pinanganak tayong muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Therefore, being justified by faith, we have peace with God according to Romans chapter 1, verses 5 and 2. Through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. That's why we have entitled this first point as our foundation as Christians. Anong tinatayuan mo? Awa ng Diyos. Anong tinatayuan mo? Biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo nakatayo sa ating sariling kagalingan. Ang tinatayuan natin ay matibay, oo. Pero at the same time, mapanganib. Bakit? Sapagkat ang tanging magpapasya lamang, hindi kinakailangan kang ikonsultahin. Itigil lang ng Diyos ang biyaya niya. Itigil lang ng Diyos ang awa niya. Huwag niya lang ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Wala tayong magagawa. Matibay dahil alam natin ang ating Diyos ay determinado na ang kanyang sinimulan na gawa sa atin ay kanyang lulubusin. Pero at the same time, tayo ay magkaroon ng malinaw na unawa, dakilang Diyos, ganun ako nakarely sa'yo. Awa mo lang. What makes me different from the others is your mercy. Naawa ka sa akin. Wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ang kagalakan natin ay lumalagpas sa mga karanasan natin. Hindi ka nagagalak dahil maalwa ang ating karanasan. Hindi ka nalulumbay dahil mabigat ang ating dinadaanan. It transcends all of those. You see, ang ating kagalakan ay nakabatay sa katotohanan ng hawak-hawak ako ng maawaing Diyos. Inaalalayan ako, pinoprotektahan ako ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. And that, because of that, none can pluck me out of His omnipotent hand. Indeed, I could claim that goodness and mercy shall follow me all the days of my life, because God shall be with me. He shall never, ever leave me nor forsake me. Mayroon ba tayong ganitong pag-asa? Ang nagdala ng pagbabago sa ating buhay ay ang awa ng Diyos. Naawa siya sa atin. Kahit saan ka pumunta, kapatid, Ephesians 2:15. Pagkatapos na inilarawan ng ating pariwarang pamumuhay, yung pariwara, sa mata natin, ayos tayo eh. Ako ay dissenting tao, may dissenting trabaho, may dissenting pamilya, dissenting ganyan. Pero hindi po eh. Ang ating dapat kasing tinatanong, Panginoon, how do you see me? Sobra tayong obsessed sa kung papaano tayo tatanawin ng mga tao sa paligid natin. Wala nang lugar, there is no more room sa pagtatanong, Lord, how do you see me? Do you take pleasure in me?
So yun yung una. Nasagot na natin yung unang katanungan. Kung ikaw ay nandito at malinaw sa iyo na malayo ka sa Panginoon, kung ikaw ay nandito at malinaw sa iyo na hindi mo naiintindihan, you do not have any concept whatsoever of this born-again experience, well then, if your only hope is the abundant mercy of God, I challenge you and I encourage you to run to Him. Run to Him. Beg Him. Magdumapa ka sa Kanyang harapan. At hilingin mo sa Kanya na maawa sa sayo at ang Diyos ay naaawa. Yun ang aking nakikilalang Diyos. Na hindi niya itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya. Yun ang aking nakikilalang Diyos. Pero ang tanong, una sa lahat, lumalapit ka ba? O kontento ka na lumilipas ang bawat araw sa buhay mo, nagbabawas, nalalaglag ang bawat dahon sa buhay mo, at wala kang Diyos. May relihiyon ka, wala kang Diyos. Wala kang pagsinta sa Diyos. Malayo ang kalooban mo sa Diyos. Sinasamba mo lang siya ng iyong labi. Ngunit alam mo, ikaw lang ang pwedeng magsabi, ako lang ang pwedeng magsabi kung ano ang kalagayan naman ng ating puso. I mean, you could parrot everything, you see. Pwede mo namang gayahin yung sinasabi ng iba. Pero hindi yun ang pinag-uusapan kung nandito ka at kinopya mo lang ang patotoo ng iba, pero sa buhay mo, sa puso mo, alam mo, hindi mo nararanasan. Itong pinag-uusapan natin, well, it's about time for us to, ano nga sabi, magpakatotoo ka. See? Pangalawa na punto na mahalaga nating pag-ukulan ng pansin. Ang una, our foundation as Christians, naintindihan natin na ang tinatayuan pala natin ay ang awa lang ng Diyos. Kung hindi naawa ang Diyos sa atin, kamukha rin tayo ng iba. Ang pangalawa, dahil doon, ano na tayo ngayon? Wala na pala tayo sa kadiliman. Nilipat pala niya tayo. He was the one who caused it. Yun ang gusto kong idiin. He caused us to transfer from darkness to His marvelous light. At yan ay sinasang-ayunan ng iba pang bahagi ng banal na kasulatan. Do you remember 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Down to verse 6. Sige, maganda siguro silipin muna natin yan. Go with me to 2 Corinthians chapter 4. Verse 4, in whom the God of this world, the devil, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So ang kailangan pala natin, yung liwanag ng Ebanghelyo, magliwanag sa ating nadidilimang pag-iisip. Marami tayong gospel na pinaniniwalaan maliban sa Ebanghelyo ni Kristo. Maraming gospel Every time na may mag-aalok ng insurance o ng produkto, puro mabuting balita na lahat yan Amen. Nothing is wrong with that. Lahat tayo even yung mga nasa Grace Christian Academy, siyempre, we also promote this system. Pero hindi yan ang the gospel of the kingdom. You see. So nadidiliman ang ating pag-iisip, ang kailangan natin maliwanagan tayo. Verse 5, sapagkat hindi, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness. Again, eto uli. Who caused our salvation? Who is the originator of our enlightenment, our understanding?
of the gospel. Ang sabi ng Biblia, for God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts. So, what is otherwise unclear to us becomes clear to us because God did something. Ano ginawa niya? He commanded the light to shine out of darkness. You know, and I had the privilege to witness many of that. Mga taong walang pakialam sa Diyos. Mga taong ang pakialam lang ay ang sarili niyang kaligayahan. Pero nang magkaroon ng personal na encounter sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, ay nagkakaroon ng isang malinaw na turnaround sa buhay niya. Dumating siya sa crossroad ng buhay niya. Sabi niya, hanggang dito na lang. I shall no longer worship idols. I shall worship the true and living God. Have you experienced that? Ang Diyos po ay maawain. Lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Ang simbahang ito ay tumatayo sa katotohanan at sa unawa na malibang ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang. Wala tayong pag-asa sa kaligtasan. Who then can be saved? With men, it is impossible. But with God, nothing is impossible. It is impossible for you. That's why you need God's mercy. You do not earn God's mercy. You ask for it. God, have mercy on me, for I am a sinner. I need you, dear God. You don't present your goodies before God. You don't present your good works before God, for they are filthy rags in His sight. Binibitawan mo lahat yon at lumalapit ka sa Diyos. Maawa ka sa akin. What shall we do to do the work of God? This is God's work, that you believe in His name. Whose work? God's work, that you believe in His name. Ito ba ang iyong unawa? Ito ba ang iyong karanasan? Dahil doon, iba na ang ating katauhan. Nagkaroon ng pagbabago. Ano sabi? Let's go back to 1 Peter chapter 2. Iba na ang ating pagkakakilanlan, our identity as Christian. What is now our identity as Christians? Because of this supernatural experience of the new birth. Ang sabi, verse 9, but ye are a chosen generation. Ye are a chosen people, a royal priesthood, holy nation, a peculiar people. In another translation, a people that belongs to God. Woo! Mga kapatid, ang sarap-sarap na masabi at matawag ka na ikaw ay inaangkin ng Diyos na Kanya. A people that belong to God. Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him that hath called you out of darkness into His marvelous light. Iba-iba po ang ating mga karanasan, iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-iba ang ating mga pagkakakilanlan. We identify ourselves with different people, with different organizations, with different groups, so on and so forth. May mga kabataan tayo na miyembro ng Bikers Club. Ang pangulo ay si JC, hindi ba? Meron din naman tayong mga kapatiran na aktibo sa Zumba Club.
lahat ng iyon ay hindi masama, ano? May iba-iba kasi tayo ng interest, hindi ba? May iba-iba tayong sinasamahang mga gawain. At lahat ng iyon, mga kapatid, ay mainam, ano? I hope na wala namang miyembro ng Alcoholics Anonymous, ano? Gusto ko lang linawin, baka mamaya no sinabi kong lahat ng iyon ay mainam, may iba ka palang grupong sinasamahan. Pero ano ang ipinauunawa sa atin ng talatang ating binasa? Lahat ng iyon nasa ilalim ng ating mas mahalagang pagkakakilanlan. Higit sa anuman, tayo'y makikilala na bayan ng Diyos. We are God's people. And proudly so, we exalt in the understanding. We take pride, the good way, the biblical way, in the understanding and in the experience that I have been received, accepted in the beloved. We are God's chosen people. Mga kapatid, kung tutuusin, walang dahilan para tayo magsama-sama dito. Iba-iba tayo ng interes eh. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. In fact, kahit dito, let me read the context very quickly. Chapter 1, verse 2, elect. Verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Iba-iba ang pinanggalingan nila. Merong mga nasa Bithynia, merong mga nasa Cappadocia. At yun ang ating kalagayan din dito. Pero mula ngayon, mula nang ikaw ay nakaranas ng kanyang awa, hindi ka na makikilala ayon sa kulay ng iyong balat, hindi ka na makikilala ayon sa samahang kinabibilangan mo, kahit na sa political color na meron ka. Hindi na yun ang batayan ng ating pag-iiran. Tayo'y makikilala na at dapat pinagsisigawan natin na ako ay bahagi ng bayan ng Diyos. Ako'y kinawaan. Dati hindi ako bayan ng Diyos. Ngayon ako'y bayan ng Diyos. Dati ako hindi kinawaan. Ngayon ako ay kinawaan. Amen? Ito ang ating, dito tayo zealous. Dito tayo nagbibigay ng buo nating lakas at ng buo nating isip ang maipahayag sa lahat na ako ay itinangi na ng Diyos, ibinukod na ng Diyos. Holy. Sabi ng sumunod na pagkakakilanlan. We are not only a chosen generation, we are a royal priesthood and holy nation, set apart for God. Ibinukod ka, itinangi ka. Kapatid, kailan tayo huling naupo at na nagsabi, I belong to you? Walang ibang dapat umangking sa akin. Hindi ako dapat lamunin ng anumang bagay. I belong to you. Hindi ko umiiral para sa trabaho ko. Hindi ako umiiral para sa asawa ko. Hindi ako umiiral para sa diploma ko. Hindi, I belong to you. Nasa ilalim na lahat ng katotohanan yan. Ang iba pang mga bagay, ang iba pang mga concerns. Amen? I belong to you. Kamusta ang aking relasyon sa iyo, Panginoon? Kung ako'y inangkin mo, if you
gave me this wonderful opportunity to have a covenant with you. Nagtayo ng kaugnayan ng Diyos sa atin. Sabi niya, mula ngayon, tatawagin na ikaw na akin. At tatawagin ako na iyo. You shall be my people, I shall be your God. Is this a prominent thought in our minds? Nangunguna ba itong impluensya sa bawat pagpapasyang ginagawa natin? Ang katotohanan ng hindi ako pag-aari nino man, ako ay pag-aari ng Diyos, na ako ay binukod para sa Diyos, na ako ay saserdote. Every time we worship, brethren, we fulfill one of the main offices of a priest. We offer the fruits of our lips, giving thanks. We highlight the excellencies of our God. Hindi lamang pagka nagbubuka tayo ng labi, kundi sa tuwing humahakbang ka. Meaning to say, in your walk, in your life, in your daily life, in our daily life, we are supposed to bring glory and honor to God. Bahagi din nun, hindi lamang para mag-alay ng pagsamba, kung ikaw ay mananampalataya ngayon, kung nakaranas ka ng awa ng Diyos, kung hindi naman, baliwala ang iba mong pursuit hanggat hindi ayos yan. Baliwala. Lahat ay walang kabuluhan kung hindi ka nakaranas ng awa ng Diyos. Unahin mo yan, kapatid. Unahin mo yan, kaibigan. Ye shall love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind. Kamusta yan sa iyong karanasan? Bahagi noong pagiging saserdote natin ay yung ating pagiging witness sa kadakilaan ng ating tagapagligtas. At least ganun yan ginamit ni Apostle Paul sa isang bahagi ng banal na kasulatan. Doon sa Romans chapter 15 and the verses 16, allow me to read this particular passage in the English Standard Version. Sapagkat kinuha niya yung original rendition ng passage na ito from the Greek. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. Let me read this same passage, same verse, this time in the New International Version. He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God. Ito ngayon yung practical na tanong. Alam ba ng kaskwela mo, kung ikay mag-aaral, na ikaw ay bayan ng Diyos, na ikaw ay bahagi ng hinirang ng Diyos? Alam ba ng mga katrabaho mo na ikaw ay kinaawaan ng Diyos? Alam ba nila? Sapagkat bahagi mo yon, tungkulin mo yon, isang kahiyahiyang bagay para sa atin. Kung handa kang pag-usapan ng kahit anong paksa maliban sa pananampalataya mo, ang ilaw, kung totoong nag-iilaw at nagliliwanag, hindi tinatakpan, hinahayaang malaman ng lahat. Napakalungkot na kilala tayo sa maraming bagay maliban sa ikaw ay kinawa ng Diyos. Dati kang hindi kinawaan, dati kang palayo sa Diyos, ngayon inilapit niya, ngayon itinuring niyang bayan niya. Masigasig tayo sa pagpupromote ng kahit ano na lang bagay maliban sa magulat ang iyong kakilala nang sabihin ng iba na ikaw ay mananampalataya. Di nga.
Kristiyano yon? Hindi halata. Oh, mga kapatid, may malaki tayong tungkulin, nawawala na. You know what? Ang isang magandang gauge, sabi ko, ilang buwan na nakalilipas, wala tayong conversion. Meron tayong transferees, and that's perfectly okay. Pero yung kinilos ng Diyos in our midst, yung ipinakita ng Diyos ang kanyang kaawa-awang kalagayan dahil siya ay lubog sa kasalanan, at mula doon ay pinaranas ng kaligtasan. When was the last time na nakita nito? Why? Because we are no longer burdened by the obvious. Masaya na tayo, makapag-report, tapos na. Yung the rest of your life ay para naman sa ibang bagay. Oh, hindi ko nakikita yan sa banal na kasulatan. Jesus Christ, once He enter your life, He is determined to fill every aspect, every part, every area of your life. He shall fill all things. That's what the Bible says. Bukang bibig mo ba siya? Kilala ba ng alam mo? Alam mo na napapahamak ang mga tao sa paligid mo dahil hindi nila kilala ang Diyos, dahil hindi nila narinig ang Ebanghelyo, at ikaw ang inilagay ng Diyos doon. Pero ayaw mong maglakas loob sapagkat nakukontento ka na maayos ang kaugnayan mo sa paligid mo, kahit hindi maayos ang kaugnayan nila sa Diyos. Bawat isa na hindi nakaranas ng kaligtasan ng Diyos ay tinuturing ng Diyos na kaaway niya. They that are in the flesh cannot please God. They are considered as enemies of God. They are rebellious against God. So you are the one, ikaw ang nilagay ng Diyos na pinakamalapit sa kanila to challenge them to surrender themselves to God, to submit themselves to God. Ginagawa mo ba ang bahagi mo? Hindi lang tayo bayan ng Diyos, hindi lang tayo piniling bayan ng Diyos, hindi lang tayo ibinukod, itinangi, bayang banal, tayo rin ay may tungkulin na maging tagapagbalita ng pag-asa na mayroon sa Ebanghelyo. And finally, what is our purpose? Bilang mga mananampalataya, nalulustruck tayo mga kapatid sa maraming pagkakataon. Nakakalimutan na natin kung ano ang layunin. Lahat ng inilarawan kanina, lahat ng yun totoo lang dahil may gusto ang Diyos mangyari. Let's go back to our passage. Verse 9 again. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that, nakita nyo? Ano yung that doon? Reason. What is the rationale behind all of this? So that what? That ye should show forth the praises, the excellencies of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. That is the ultimate reason for our being, or our ultimate reason for being. Nais ng Diyos makilala
ng mga tao sa paligid mo na dakila ang Diyos na nagpakilala sa iyo. At walang pinipiling sirkumstansya, kapatid. Pupurihin mo siya, dadakilain mo siya, hindi lang dahil malusog ka. Hindi lang dahil masagana ka. Inaatasan tayo ng Diyos kung bakit tayo humihinga ngayon. Minsan sobrang bigat ng ating dinadaanan. Minsan nasasabi mo, and though, you know, itong mindset na ito is not stranger, ano? O the Holy Scriptures are not strangers from this mindset. Parang gusto mo nang mawala na lang. Tapusin na lahat. Pero humihinga ka, kapatid, eh. Nasabi ni Apostle Paul, I would rather glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. Kahit na sa kanyang mabigat na kalagayan. Ano sabi ni Paul? I would glory, I would exalt Him, I would rejoice. Yung glory, yung worship, mga kapatid, ang isang connotation dyan, we rejoice in God. Hindi gloomy. Ang lakad pananampalataya, we rejoice, we exalt. E-X-U-L-T. We exalt in God. Ano man ang iyong kalagayan. Nahihirapan ka man sa isang partikular na sirkumstansya, parang hindi mo malagpasan ang isang gabundok na pagsubok. Ano man ang iyong kalagayan, idetermina mo, humihinga ako, Panginoon, binubuhay mo ako, may sapat akong lakas. I would glorify you. I would honor your name. Hawak mo ang bukas ko, hindi ko alam kung anong dala nito. Pero insofar as I am concerned, ito ang gagawin ko. I would bring glory to you. Amen? Oh, mga kapatid, in everything give thanks. In everything, in every circumstance, we are to give thanks, for this is the will of God. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Maaaring mas mabagal na akong sasamba dahil nararamdaman ko ang paghina ng aking katawan, but His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. Maaaring hindi niya tayo agad, maaaring hindi niya na tayo hayaang makalagpas sa isang partikular na circumstance, but He shall definitely deliver us from all our fears. Papalitan yung ating mga takot ng pag-asa at ng kagalakan at ng kagustuhan bumangon, hindi na para ituloy ang sarili mo pangarap. Babangon ako sapagkat I will yet praise Him. You don't wait for the time that you feel like praising Him. Because that time may not come. Hindi ka maghihintay sa oras na gusto mo na, pakiramdam mo, gusto mo sumamba, pakiramdam mo, gusto mong pumuri, pakiramdam mo, gusto mong magbasa ng kanyang salita, pakiramdam mo, gusto mong manalangin. No. You tell yourself, bless the Lord, worship the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits.
I would want to encourage each and every one of us, brethren. Life is short. That is sure. Walang anuman sa mundong ito ang pwedeng ipantapat sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Wala. Again, I have been a pastor for 20 years. I have seen a lot. At isa lang ang nakita ko, walang taong totoong naging payapa nang hiwalay sa Diyos at lumalayo sa Diyos. Mauubos din ang pinanggagalingan ng ating kagalakan kung sa lupa natin ito kinukuha. Everything under the sun is vanity. But at the same time, pwedeng makaranas sa isang tao ng lubos na kapayapaan, lubos na kahustuhan, kahit tinanggal na ang lahat sa kanya. Why? Because what completes us is not a brand new this and a brand new that. We are complete in Christ. Pwede mo ba sabihin niya with all honesty? Tanggalin kaya ito? I am complete still. Tanggalin kaya ito? I am complete still. That's where the battle is. And you must fight the good fight of faith. I'm not saying it is easy. It is not easy and it cannot be easy. But we are more than conquerors through Him. Let's all stand.